and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat, Good mga morning, kapatid. Jesus. At napakagandang simulan ang araw ng umaawit sa ating Panginoon. So awit muna po kami, mga kapatid. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord, to know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Listen pa. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord, to know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love you more each day, my Lord. I love you more and more each day. To know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Amen. So napakagandang simulan ng araw ng umaawit sa ating Panginoon. At yan naman po ay nararapat. At nga po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa attributes of God. Kaya ngayon ating awitin, to know Him more, to serve Him more, to love Him more. Brother Sandy, bati ka muna. Good morning, Jesus. At good morning po sa aking mga prayer meeting na pinupuntahan, especially sa mga outreaches po. Ang Nueva Ecija, composed of Bungabon, Cabanatuan, San Antonio, and Cabiao. At may nare-open po sa Talavera. Ang kapatid po yun ni Sister Noemi. Thank you, Lord. At sa Zambales, ang San Felipe, Maloma, and Olonga po at saka Samal. Ayan, praise God. At hintayin niyo po ako. Darating din po ako dyan sa Bicol this last week of the month. Amen. Good morning po. Amen. Thank you, Lord. So manalangin muna tayo, Mr. Sandy. Panginoon, marami po salamat sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat sa masarap na tulog. Maraming salamat sa bagong buhay na aming taglay na mula po sa iyo, Panginoon. At dalangin namin sa umagang ito na kami po'y pagkalooban po ninyo ng kaunawaan, Panginoon, at karunungan upang makilala ka namin na lubusan, ikaw ay aming mapaglingkuran, at ikaw ay mahalin namin ng higit sa lahat. At ganun din po ang mga kapatid namin na patuloy na tumatangkilik ng ito pong GMJ. Lord, bless them, O God. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. So yung ating word of the week, o verse of the week sa Isaiah 54 verse 17, but no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. I will defend my servants and give them victory. The Lord has spoken. Sa Tagalog, Mr. Sandy, sa Tagalog. Isaiah 54:17. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Thank you, Lord. Alam niyo po yung ating verse of the week ay merong kinalaman doon sa ating pag-aaral itong umaga. Tatalakayin po namin ni Minister Sandy ang God's immutability and God's justice. Tama-tama dyan sa Isaiah 54 verse 17. But anyway, bigyan ko lang po kayo ng quick recap at the same time, konting points regarding sa ating pag-aaral. Last week, kung nasundan po ninyo,
natalakay ni Minister Jeff at ni Pastor Alex ang 5 attributes. Actually, 5 attributes yun nandoon na hindi mo pwedeng paghiwalay-hiwalayin eh. Kasi ang topic last week is eternity and infinity. So dahil sa itong dalawang ito ay sabihin natin very, very powerful na attributes sa ating Panginoon, kaya na-discuss na rin po ni Minister Jeff yung omnipresent, omnipotence, all-powerful dahil ito po ay napapaloob doon sa infinity and eternity of God. Kaya kung masundan niyo po yon ay busog na busog po yon. Now, kanina umaga, no, habang ako'y nagdarasal regarding nga dito sa umagang ito, ni-remind ako ni Lord doon sa isang topic na encounter at na ituro ko na rin po. At binalikan ko nga po na biko nga ba yung ano ba yung topic na ito. So yung pinaka-title ko po doon na may kinalaman nga po sa pag-aaral natin sa attributes. Yung God has the last laugh. Nasa Diyos ang huling halakhak. Parang gano'n. Pero siyempre, hindi naman tayo pagtatawanan ng Panginoon dahil sa mga pagkakamali. Siguro na para bang, alam niyo, napapa-smile siya na itong mga batang ito, itong mga anak ko, kung nakikinig lamang at naniniwala sa akin, di sana hindi mangyayari. Kagaya dito po sa awit, babasahin ko po sa Tagalog dahil sabi maganda pala sa Tagalog, mas malinaw. So dito po sa Psalms 14, may binanggit po rito no, regarding doon sa God has the last laugh. So dito po sa verse 1, nakalagay, sinasabi ng hangal, sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya sinabi po, God has the last laugh. Hindi natin, sabi ko, hindi natin namamalayan o unknowingly o binabaliwala natin. Dahil sabi nga po rito, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit. Hindi na may ibig sabihin nakadungaw lang sa bintana. So ibig sabihin, siya ay nakamasid. Walang nalilihim sa Kanya. Lahat nakikita niya, isip at puso natin, batid ng Panginoon eh. Kaya tinawag ng hangal. Kaya nga, God has the last laugh. Sabi ko nga naman, no? Biro mo, sabihin mo walang Diyos, pero nandiyan ang Diyos, nakikita lahat. Ginagawa man sa liwanag o sa kadiliman. Di ba? Psalms 139, sabi nga doon, saan ka man pumunta, nandun ang Diyos. So yun nga po yung ating gustong maiparating sa bawat isa. Kaya ating pinag-aaralang mabuti itong mga attributes for us na ma-realize natin na ang Diyos natin very powerful. Walang maililihim, walang maitatago. At kagabi na i-share ko doon sa isang prayer meeting na kung sakali, no, given the time, bigyan tayo ng pagkakataon na makaharap ang Diyos, paano natin sasagutin kung sakali? Kasi ang Biblia, wala namang binabanggit. Para bang, para bang isip natin, palawakin natin. Kung sakali, no, kung sakali na tayo'y humarap sa Diyos, paano natin sasagutin ang kanyang tanong? Ano bang, Lord? Ano pong tanong? Hindi, ginawa mo yan, ginawa mo ito. Para ba, alam bakit ko naalala yon? Kasi one time, naalala ko, galing ako sa paniki, pag uwi ko, nagkaroon ako, yung amoebiasis, sobrang pagdudumi, at talagang magdamag na halos lupaypay ako. Sa gitna ng aking, magdamag na yon, sa aking pagtulog, alam mo ba na ako'y nakita ko ang aking sarili na nakaupo ko sa harapan ng isang sinihan, yung malaking widescreen, nakaupo ko doon. Tapos, doon sa harapan ko, lahat ng ginawa ko, pinaplas niya. Naka-record. Naka-plus.
Sabi ko, simula nung malita ko, yung kapilyuhan ko, kung paano ako nakikipag-away, wala akong kinakatakutan, basta ang katwiran ko, may bato, may kamay, may paa ko, wala akong katatakutan. Pero pinlas niya lahat yun, yung lahat na ginawa ko. Tapos nasabi ko lang, Lord Jesus, sabi ko, Lord Jesus, nagising ako doon. Tapos naalala ko yung sabi, patay na ba ako noon? Nawala na ba ako noon? At para ba nasa judgment seat na ba ako? Ganun ba yung sitwasyon na ipapakita sa iyo lahat? Anyway, yun ay isang panaginip. Pero para bang merong realization na, o nga, no, paano mo sasabihin, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Dinagdag mo lang yan, Lord. Ikaw naman, dinadagdagan mo. Pwede ba yun? Naka-video pala yun. No? Ewan lang ko, alam natin, mas high-tech sa Lord. Bagamat yung panahon natin, high-tech na ngayon, mas ang technology niya, mas kakaiba dahil siya ay isang Diyos. Parang isa ring sitwasyon, nangyari sa Book of Genesis, kay Sarah, alam niyo mga kapatid na doon sa Genesis 18 verse 13 to 15, di ba sabi na, basahin natin to. Ang ganda kasi nung rito yung sitwasyon. Binabasa ko sa kanina in preparation sa pag-aaral natin. Sa Genesis 18, sa verse 13 to 15. So ganito nakalagay. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako? Meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo, sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Subalit nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot, ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ay talagang tumawa. Parang in relation sa kanina Psalms 14, ang hangal, tumatawa sila na, hindi ako nakita ng Diyos, nakalusot ako kay Lord, hindi alam ni Lord. Kaya si Lord nga parang, sabi nga, ayoko naman gamitin salitang halakha kasi halakha para may negative connotation eh. So maaaring siya na-smile na tumbatang to, parang kala niya di ko nakita, kala niya di ko alam. Tapos ma-smile siya na, kaya yung pag-aaral natin ngayon ay napakahalaga. Ngayon, some points po na i-consider natin regarding doon sa ating pag-aaral na magaganap. One, ang paniniwala ng mga tao, they believe that God is inattentive. Parang wala siyang pakialam. Kahit ano gawin mo dyan. Yun ang maaaring kaisipan ng tao that God is inattentive. Actually, hindi siya inattentive. Lahat nga ng ating galaw, kilos, alam nga niya. Pangalawa, blame others for their dilemma. May posibilidad kasi pag may nagawang hindi tama, siyempre may consequences yon. So yung consequences na yon, hindi maganda yon. Talagang hindi maganda. So ang nangyayari, minsan ibine-blame ng isang tao sa kapwa-tao, sa kapaligiran, doon sa pagkakamali niya. Pero actually hindi. Lahat tayo gumagawa ng mga choices and decisions. At ang ating mga choices and decisions, may mga corresponding consequences, may results yan. Sa lahat yan, hindi pwedeng wala. Pangatlo, conclude that an attempt and control of all situation seem more logical than believing and trusting God. Para mas logical na ako na lang gagawa. Ako na lang ang kikilos para madali. Matapos ang agad dito. Logical nga pero ang totoo, instead na sabi nga, believing and trusting in God, pinangungunahan natin siya. Sa ngayon, nagkakaroon ng problema. Kaya nga, itong ating pag-aaral na naway maging serious po tayo, nakilalanin siya mabuti para sa gayon, bago tayo gumawa ng mga hakbangin, decision or choices, alam mo na siya isang Diyos na a forgiving God, a merciful God, sabihin natin, a provider, a healer, no, understanding God. But, minsan nakakalimutan natin that God is a just God. Yun ang sabi ko, bakit nga ba hindi ito nabibigyan masyadong pansin?
itong pagiging yung kanyang justice. Hindi natin bibigyan ng pansin. Tapos later on, after dun sa nagawa, makikita mo ngayon yung, ay, hindi dapat, nakalimutan natin that He is a just God. So anyway, bigay ko na po si Minister Sandy para sa kanyang topic tungkol sa God's immutability. Amen, sa Brother Sandy. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, habang pinag-aaralan nga po natin ito, mga kapatid, ay na-excite ako sapagkat napakaganda ng biyayang ito ng ating Panginoon. At dun sa last, praise ba yan? O word kanina, dun sa Isaiah 54 verse 17, yung nag-struck sa akin dyan, yung huli. Ang sabi dyan, ito ang sinabi ni Yahweh. The Lord, sabi sa English, has spoken. Ang sabi pong ganun, So yung word pong immutability, ang meaning po nito sa English ay the state of not changing or being unable to be changed. The state of not changing. Hindi magbabago o walang pagbabago sa Tagalog. Hindi nagbabago at walang pagbabago. Katulad po nung natalakay nung una ni Pastor Alex at saka ni Minister Jeff, yung kanyang pagiging omnipotent, yung pagiging all-powerful, hindi yan magbabago at wala yang pagbabago. Noon, ngayon at kailanman, siya pa rin ay omnipotent. At yung kanyang pagiging omniscience or all-knowing, hindi po yan mababago at wala po yang pagbabago. Hindi katulad po ng dollar, nagbabago, nagpa-fluctuate, tumataas, bumababa, maging ang piso, nagkakaroon ng inflation, tumataas, bumababa. Ayan, yung height ko na lang po ang hindi nababago. Anyway, so yung kanyang pagiging omniscience, all-knowing, and ang kanyang pagiging omnipresence, yung nasa lahat siya ng dako. O kaya yung sinasabi ni Pastor Rapi kanina, walang makapagtatago sa Panginoon. Ang lahat ay hayag at nalalantad because His eyes is 10,000 more brighter than the sun. Matindi pa sa X-ray, Okay? So, yun po yung meaning ng immutability sa English. Ngayon naman po kunin natin yung immutability, yung meaning niya in the Bible. The immutability or unchangeable of God's is an attribute that God is unchanging in His character, will, and covenant promises. Yun po yung mga bagay na hindi mababago sa Panginoon, yung kanyang katangian, yung kanyang kalooban, at yung kanyang pangako o pakikipagtipan o tipanan. Hindi po mababago yon, mga kapatid. Kahit na yung tao nagbago, still, yung God's calling and choice is nandun pa rin. Hindi yun mababawi at hindi mapapalitan. Kaya we have a covenant-keeping God at hindi po mababago yun, mga kapatid. Okay? At dito po, makikita ho natin yung salita rito, magpo-focus po ako doon sa God is unchanging in His character, will, and covenant promises. Especially sa pagkakapili at pagkakatawag po sa bawat tao. Okay? Hindi po ba natin napapansin, mga kapatid? Yung madalas po ito nating marinig. Yung God's calling and choice is irrevocable. Hindi binabawi o hindi napapalitan. Kahit na po yung tao ay mali ang pinili, hindi pa rin binabawi ni Lord yung pagkakatawag sa kanya.
hindi pa rin pinapalitan ng Panginoon yung purpose ng buhay nung taong yon, kahit sabihin nating naligaw ng landas. Okay? At hindi lingid sa ating kaalaman na marami naman din sa atin, ako, isa na po ako doon, na yung pagiging full-time na pinagkaloob ng Panginoon, actually, nag-file na ako noon ng indefinite leave. Tapos, nag-work ako, bagamat ayaw ni Mrs. At sabi ang katwiran niya, nung kita'y nakilala, yan ka na. At ayaw talaga niyang pumayag. Sabi niya nga nun sa akin, kung aalis ka dyan, balik mo na kami sa amin. Diba? Kung naaalala niyo po yun, parang ibalik niyo ako sa Pilipinas. Pero ganun pa man, si Lord, sobra yung kanyang, sabihin natin, yung nature niya, yung being niya, yung character niya, talagang hindi ho nababago yon. So, God will see to it na yun yung sinasabi kanina ni Pastor Rapi. At yun ay actually God has the last laugh. Oo, kulang na lang kantahin, yung ako ang nagwagi. Yun yung awitin ng Panginoon pagka yun ang ating bibigyan pansin. So, God will see to it na yung kanyang pangako, yung kanyang pagkakatawag, yung kanyang pagkakapili ay matutupad at magaganap. Sabi doon sa memory verse natin kanina, the Lord, have spoken. Hindi mababago yun, mga kapatid. Okay? Si Lord ay magkikreate ng events and circumstances to fulfill His will and plan. May share ko na rin po, mga kapatid. Pastora, bear with me, medyo mahaba-haba ito ng konti. Di yun nga po, nag-file na ako ng indefinite leave, nag-work ako kasi ang aking katwiran noon, gusto kong maka-experience ng mag-work sa labas. Si Mrs. ayaw. Pero syempre, matigas ang ulo ni Minister Sandy, walang nagawa si Mrs., nag-file ako, nag-work ako, and then meron akong plano. Sabi kong ganon, pagka ako'y mag-work, mahirap ang labanan kasi wala akong skill. Ngayon, para mas mabilis, dapat may skill ka para meron kang laban. Oo, ngayon, ang ginawa ko, kumuha ko ng vocational course, nag-TESDA ako, 1 month, 8 hours a day. Natapos ko naman yun, nakakuha ko yung certificate, NC2, pipe and plate welding. Kumuha ko ng trade test, nakapasa. Tapos sabi ko, eto na, ang susunod is local employment muna. Kasi ang target ko, mag-a-abroad ako. Local employment. Naka 1 year and a half or 2 years ako nag-local employment kung saan akong project napadala ng iba-ibang company. Tapos nung naka-acquire ko na yung credential, which is experience, sabi ko, eto na, mag-a-apply na ako abroad. Sabi nung aking batchmate sa TESDA, sabi niya sa akin, bro, punta ka sa ganitong agency, ganyan-ganyan, alis na ako, marami pang kailangan. Punta ako, sabi nung manager ng agency, sige, paano na kayo? Medical. At after nyan, susunod na kayo sa kabatch nyo. Medical. After nung result, may nakita sa akin sa medical. Sabi niya, sir, may problema kayo sa medical. Sabi ko, ano po yun? May nakitang parang bootleg or peklat sa baga nyo. Sabi ko, ha? Sabi ko, wala mo akong bisyo. Tagal ko na nag-stop. Since 1992, nag-stop na ako mag-bisyo. Sabi niya, sir, wala tayong magagawa. Pwede ba ako magpa-second opinion? Pwede naman po. After ng second opinion result, balik ko kayo rito. Bimingi ako ng referral doon sa doktor. Nirefer ako sa lung center na para sigurado. Punta ako, after 3 days, binalikan ko, same result, may nakitang ganito at ganyan. Tinawagan ko yung manager ng agency, sir, ganun din po eh. Naku sir, sabi niya, wag na natin ituloy sir, kasi pagdating niyo po doon, na-x-rayin din kayo. Pababalikin lang ho kayo dito sa Pilipinas, sayang. Ganun ho ba? Opo, anong gagawin ka ako natin?
Kayo po, sir, anong gusto niyo gawin? Nako, yung Lang Center, may katapat yun, yung wildlife no Ninoy Aquino. Parang park, may mga, parang zoo. Nako, doon muna ako, naglakad-lakad ako doon. Kinakausap ko si Lord. Sabi ko, pambihira, ang tagal ko nang tumigil ng bisyo, may nakita pa. Samantalang yung kabats ko na nag-offer, na nagpapunta sa akin sa agency, ang lakas mag-yosik ako noon. Umiinom pa. Nakapasa. Sabi ko, ayaw yata akong policy ni Lord. And then, yun nga, bumalik na, umuwi ako. Then, one time, napasyal si Pastor Alex sa bahay. Ko alam po natatanda ni Pastor Alex. Sabi sa akin, oh, Brother Sandy, wala ka bang gawa ngayon? Wala ka bang kontrata? Wala po. Tama-tama. Papapagawa natin yung yung extension ng kitchen. Sabi niya gano'n, ikaw na gumawa habang wala kang ginagawa. O sige po, kailan? Basta punta ka doon. Di punta naman ako. O start na kaming gumagawa. Kung natatandaan niyo si Brother Nandi, yung kasama ko diyan. Tuwing dadaan si Pastor Alex, tuwing umaga diyan, sasabihin ni Pastor Alex, Brother Sandy, mamaya na yan. Attend ka muna ng morning devotion pa noon tayo. Lapan GMJ. Sige po, susunod na po ako. Nahihiya naman ako kasi almost 2 hours yung ating morning devotion. Sayang yung oras doon. Marami na kami ma-accomplish. So, hindi ko inaano. Pero nung bandang huli, every morning dumadaan yan. Nung bandang huli, pinagbigyan ko na kasi patapos na yung project. Konti na lang ito. Pag punta ko dito, upo ako sa unahan pa ako, katabi ko noon si Pastor Fred. Tandang-tanda ko pa ang lahat, Kuya Eddie. Eto na, ang nagbigay no ng word si Pastor JB. Nakikinig ako. Tapos binasa niya yung Genesis. Nandoon, may binasa si Pastor JB, sabing gano'n, where are you? Yung hinahanap niya si Adan. Where are you? Naku, nung pagsabing where are you, sabi ko, eto na. Sabi ko kay Ninong Fred, nandito na ako, ba't hinahanap pa ako? Ewan ko sa'yo. So, that's the time na nag-decide ako na bumalik doon sa office, and then sabi ko kay Sister Nene, payatang personal nun eh. So, Nene, ano na po ako, reporting na po uli ako. Ang kinatutuwa ko noon, yun ay awa at grasya ng Panginoon actually, kung bakit tayo nakakabalik. Pero ang kinatutuwa ko noon, yung calling ni Lord, yung pagkakapili sa atin, hindi nababago. Kahit lubis na nga di ba? Kaya mahirap po i-judge ang isang tao based lamang on his present situation. Kasi hindi po natin alam ang pwede pang gawin at plano ng Panginoon sa buhay ng taong yaon. Actually, isang circumstances lang ang ibigay ng Panginoon sa isang tao, pwedeng mabago ang isipan ng isang tao, mga kapatid. Kaya mahirap pong i-judge ang isang tao based lamang doon sa kanyang present situation. Like Moises. Di ba? Nung tawagin ng Panginoon si Moises, hindi ho magandang sitwasyon niya, mga kapatid. Natatandaan niyo pa, Pastor Rapi? Di ba? Ano siya noon? Fugitive. Nagtatago siya noon. Bakit? May kaso siya. Ang kaso niya, nakapatay po siya. Kaya, kung i-judge that time si Moises, naku, baka sabihin ko, ako na lang, ano mangyayari diyang maganda sa isang taong nakapatay? Nagtatago nga eh. Meron bang magandang mangyayari sa isang taong ganun ang sitwasyon? O sa ating kaisipan, parang wala. At wala naman talaga pag pinairal natin. Kaya sabi ng Panginoon, do not lean on your own understanding. My ways are not your ways. So, yung pagkakatawag ng Panginoon kay Moises at pagkakapili sa kanya, nasa sinapupunan pa lang siya, actually, bago pa siya ipanganak, mahirap bang intindihin at unawain o i-comprehend. Hindi pa ipinapanganak si Moises, God saw him before he was born. Parang, teka muna. Medyo Psalm 139 verse 16. Ang sabi po doon ni David, you saw me
before I was born. So, ibig sabihin, yung pagkakapanganak ni Moises, ni David, nating lahat, may dahilan muna ang Panginoon bago tayo ipanganak. Uulitin ko po, nauuna ang purpose ng Panginoon bago siya mag-create ng something. Hindi siya nag-create ng something, tapos pagka-create niya, sasabihin niyang, para saan ba to? Di po ba? Okay, parang mga manufacturer ng appliances. Nakita nila yung needs. Halimbawa, nakita yung needs sa sobrang init ng panahon. Ayan. So, nag-isip sila ngayon ng something para maibsan yung init na nararamdaman ng tao. So, nag-design sila, nagkaroon sila ng battle of the mind, pinagsama-sama nila, yung kanilang kaalaman, yung kanilang karunungan, and then they created something. Nung create nila yung aircon, nauna na yung purpose para maibsan ang init na nararamdaman ng tao, para mabawasan yung mga atakihin ng mga hypertension. So nauna na yung purpose because our God is a God of purpose. Sabi nga doon sa book ni Rick Warren, yung The Purpose-Driven Life. So, our God is a God of purpose. Lahat ng bagay na kanyang ginawa, meron po siyang dahilan. At nauna na yung kanyang purpose before He created something. Ang ganda, no? Grabe, ako'y blessed na blessed nga habang pinag-aaralan ko rito eh. Including His purpose for you and for me. Like Moises. Di ho ba? Kaya nga po sino ba naman ang mag-aakala? Alam niyo po, kahit ang parents ni Moises, hindi sumagi sa isip nila nung pinagdadalang tao ng nanay niya, si Moises, hindi sumagi sa isip ng nanay ni Moises na, itong anak kong to, magiging leader ng Israel. At siya ang gagamitin ng Diyos para ma-set free ang bayang Israel. Hindi sumagi po sa isip ng nanay ni Moises yun. Hindi rin sumagi sa nanay ng isip ng nanay ni Moises na, itong anak kong to na pinagdadalang tao ko yun. Ito ang magsusulat ng first 5 books of the Bible. Hindi po sumagi sa isip ng nanay niya yun. But God saw Moses before he was born. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, nakita ka na ni Lord, di ka pa pinapanganak. Yes. Okay. So, at yung pagkakapili, pagkakatawag niya at pagkakabigay sa atin ng buhay ng Diyos, hindi po nagbabago yon. Tao lang po nagbabago. Ang nakalulungkot po nito, namatay yung tao, hindi niya nalaman at nagawa yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Because, talagang ang buhay na walang purpose o walang layunin ay buhay na walang kwenta. A life without a purpose is life without meaning. Kain, tulog, trabaho, bayad ng bills, hindi lamang po doon umiikot ang buhay natin, mga kapatid. May purpose ang Panginoon. Kaya, salamat sa Diyos. Balik ako doon kanina sa sharing ko. Eto na, bumalik ako. Sabi ni Pastor Alex, yung Mendez, kailangan ng lagyan ng grills yung bintana. Kung natatanda ni Pastor Alex. Pero alam niyo ho, nung araw-araw dumadaan si Pastor Alex dyan sa kitchen at tinatawag ako, maya na, attend ka muna. Sabi ko to si Pastor Alex, hindi ito ang purpose niya. Sa loob-loob ko lang yun. Hindi ito ang dahilan kung bakit niya akong pinagawa. Dami namang gagawa dyan eh. So nabot ko yun, awa ni Lord. Kaya nung sinabi niya, Mendez ka, okay lang sa akin. Ang mahalaga, nakabalik ako. So gawa ko doon, gawa.
Ang maa-assign sa Isabela that time, kung natatandaan ng preaching department, si Sister Josie Quilido at saka si Brother Mon, pinasamahan kay Sister Nene. Ngayon, nung Sister Nene at Sister Josie inikot doon para mapamiliarize sa mga prayer meeting sa Isabela. Hello po, mga taga Isabela. Inihintay po namin kayo na tumawag. So, eto na, di inikot siya. That time, habang umiikot, I think, hindi ako nagkakamali, tumataas ang BP ni Sister Josie. Pero nung umuwi dito, nagpahinga, okay na. So, di sineset na yung kanilang assignment. Natatandaan ko, si Brother Mongelido, nagpuputol daw that time ng sanga. Tapos yung pinutol niya yung sanga, naputol, tumama daw sa paa. Naputol yung, nabali yung buto ng paa. No choice. Walang ipapadala ngayon. Ako buti pa tapos na rin yung welding ko doon sa grills ng bintana. Sabi sa akin sa preaching, ikaw daw ang mag-i-Isabela. Ha? Sabi ko, thank you Lord. At doon po nag-start, glory to God, yung Isabela na maging may mag-start na may tumira. Alam niyo kung bakit? Nahirapan ako. Kasi weekly, pupunta ako doon. After 1 week, balik ako rito. Tapos, naging second, every other week eh. Tapos balik ulit ako doon. Napagod ako kababiyahe. At saka yung risk ba ng biyahe. Kaya, pinopose ko, nasabi ko, pwedeng may tumira na doon. Yan. And the rest is history. Dahil po yung pagkakatawag sa atin ni Lord, irrevocable. Hindi po nababago yun, mga kapatid. Once na ang tao, kaya hindi nalalaman ng iba yung purpose and plan ni Lord sa buhay natin minsan. Dahil yun nga yung ating madalas na marinig naliligaw ng landas. Pero once na ang tao nanumbalik sa Panginoon, isineset uli siya ng Panginoon sa right track, right purpose ng kanyang calling and choice. Nire-reroute. Suggestion. I-reroute. Ibinabalik ng Panginoon yung kanyang Tamang purpose. kinalalagyan. Sa kanyang tamang kalalagayan, mga kapatid, para magampanan at mapulfill yung purpose niya. Imagine that, ginawa ni Lord, sinara ang lahat ng opportunity to work abroad sa akin. Sarado lahat yun. Nag-create si Lord ng circumstances. May nakita sa baga ako. Tapos, ang nalulungkot din ako noon, sabi kong gano'n, Lord, kinakailangan pa bang mag-high blood sila ganito? Kinakailangan pa bang mabali ang paa para magkaroon ako ng assignment? Hindi ko rin lubos maisip minsan yon. Dahil nga po sa purpose ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, through St. Paul, in Philippians 1:6. Kaya hindi ho nababago yung calling and choice ni Lord. Ang sabi niya doon, natitiyak ko na ang magandang sinimula ng Diyos sa atin ay kanyang lulubusin. In English, Pastor Rapi. The God who began this work. He who began this who work. began a good work in You. us. Ito, kakantahin na po namin. Ayan. I'm confident of this very thing, that He who has begun the good works in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. I rest my case. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. At sa'yo nga talaga yung topic. Sa'yo talaga pinili ng Panginoon na talagang ang Diyos is ang kanyang immutability.
that God never changed. Hindi man nagbabago kahit pag ikaw'y tinawag ka. At hindi naman sa sinasabing wala ka ng choices, wala kang option. Pero yan nga yung purpose ng Panginoon. Actually, doon sa pagkaka-create ni Lord sa atin, meron siyang dahilan bakit tayo kinrate. One is, kinrate niya tayo for God's own pleasure. So, nag-create siya para maging masaya ang Diyos. Pangalawa, kinrate tayo ng Lord to be part of God's family. Ito yun. Ito yung God's family. Pangatlo, God created us to be like Christ. Isip, puso, gawa. Then, He created us to serve God. Walang option. At yung ala nakakalungkot, pagdating sa mga serving, ay marami ang umaatras. Pero hindi nila alam na maraming pamaraan naman kung paano ka tatawagin ng Panginoon sa isang partikular. Meron kasi tinatawag na general calling, merong specific calling. So, pag general, ito, mga fellowship, mga prayer meetings, yan, general calling yan. Pero yung specific calling, hindi lahat. Kasi yung specific calling, handpicked by God Handpicked. Ibig sabihin, kinuha ka talaga Hindi lang basta ginusto mo. Kundi kinuha tayo ng Panginoon from the kingdom of darkness to the kingdom of light para ma-serve natin yung fifth purpose ng creation, and that dun sa Matthew 28, na tayo kinrate ni Lord for a mission. Ito yung mission natin ngayon. Amen, amen. So, purihin natin Panginoon. Siguro, may birthday mo na, Sister Jam. Tapos, saka tutuloy na natin. So, today is July 18. So, ang mga may kaarawan ay si Brother Benjamin Hapin. Si Si Benz to no? Sakita ko, medyo binata na siya Brother Nathan Perez, anak ni Brother Raymond na nasa States. Sister Ellie, po ni Mr. Ernie. Romy Abila, asawa ni Sister Lorgine. So, belated happy birthday kay Wilfredo Madrano. Happy anniversary kay Brother and Sister Ray Aquino. Boy Aquino, no? At Gio and Sister Ivy. Miranda, no? Marina Miranda. So, happy birthday, Brother Bong. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Okay, thank you, Lord. So, happy birthday sa inyong lahat. At enjoy the day with the Lord. Ngayon, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ngayon po, ang pag-aaral natin is God's justice or the justice of God. Sa akin kasi ito yung isang topic na hindi masyadong binibigyan ng pansin o diin, especially tayo bilang mga Christians. Kaya tuloy yung paggawa ng kasalanan, parang okay lang Pero itong God's justice, ito yung magja-justify na ang buhay natin is serious. Serious tayo sa lahat. Hindi pwedeng, hindi pwede tayong yung parang easygoing lang, okay lang yan. Atin na morning devotion, hindi. Darating late, parang ice lang. Actually, hindi po Itong ating pag-aaral na itong God's justice, ito yung sa akin, ito yung magbubukas ng ating kaisipan. Sa akin nung pinag-aaralan ko ito, lalong lumalim yung aking relasyon sa Kanya, na ang sentro ng buhay mo ay ibang hindi ka hihinto na gumawa ng mabuti sa Diyos, sa kapwa mo, at the same time, sa sarili mo. At pagdating sa mga kasalanan,
iti-take mo serious to. Dahil alam mo na kita ka ni Lord eh. Minsan alam natin, nakikita ako ni Lord, pero baka nalingon, di ako nakita. I hope and pray na i-take natin serious itong topic na ito. Pero lahat naman, very serious po yan. Pero especially itong God's justice. Ngayon, basahin ko po sa Acts chapter 10, 34 and 35. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang nauunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Maganda dito kay Peter, sabi niya, tunay ngang nauunawaan ko. Mahalaga yun eh. Nauunawa nga ba talaga natin ang lahat ng sinasabi ni Lord? Tapos sinasabi niya rito na, marami kasi nagtatanong din po sa akin, maaaring siguro kino-compare nila ang bawat isa, bakit yung isa bless, ako hindi, bakit siya ganon. So dito po, pinapakita na ang Panginoon, wala siyang favoritism. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa atin lahat. At ang magpapatunay niyan ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him will not perish, but will have eternal life. Yan magpuprove pantay-pantay. Kaya nga lamang po, nang nilikha tayo ng Diyos, iba-iba yung skills and abilities natin eh. Hindi naman tayo pare-pareho. Meron taong kaya niyang i-handle ang millions, meron mga taong di kayang i-handle ang millions. Mas prepare ni Lord na maging simple lang ang buhay mo, na hindi katulad ng iba na masyadong komplikado. So, kailangan maintindihan natin yung kanina binabanggit yung purpose ng creation. Hindi po tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho. Iba-iba yung skills, abilities, iba-iba yung talents. So, hindi dapat magkaroon ng inggitan. Hindi dapat magkaroon ng inggitan. Kundi, i-appreciate natin yung gift ng bawat isa. Kaya nga po inilagay yan sa loob ng church para mag-complement. Hindi para magtagisan. Kaya nga lamang po, siguro dahil sa limitado yung kaisipan ng tao, at ito'y ano rin naman na ginagawa ni Satanas na magkaroon ng pag-aaway-away, pagtatalo-talo, gaya doon naganap sa Corinto, di ba ako kay Apollos, ako kay Pablo, pinaglabanan na yung gifts, nagpagalingan eh. Dapat hindi. We have to appreciate bawat gifts ng bawat isa. Iba yung prophet, iba yung pastors, iba yung teachers, iba yung evangelists. Pag natutunan natin at makilala yon, alam nyo, magiging healthy ang gawain eh. Kaya nagiging unhealthy kasi nga, nagkakaroon ng comparison, which is hindi dapat. So sa Romans chapter 2 verse 11, sinabi rin doon, sabagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Wala siyang favoritism. Ang mahalaga, unawain natin yung purpose ng pagkaka-create sa'yo. At kung yung purpose nun, gampanan mo, at si Lord naman ang magbe-bless atin. Amen. Now, ano nga ba meaning ng God's justice? Pag sinabing God's justice, God requires moral conformity of His creatures to His moral demand. So tayo, bilang mga nilikha ng Panginoon, nagdidiman siya ng morality sa atin. Kalinisan. Gaya ng sinabi sa 1 Peter chapter 1, verse 14 and 15. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumagaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So ang sabi rito ay huwag tayong gumawa ng mga bagay out of ignorance. Sa tagal na natin for going to 43 years, palagay ko hindi na tayo mangmang sa mga bagay na dapat nating gawin. Sa anong uri ng buhay na dapat meron tayo for 43 years. Di po ba? Parang nakakalungkot makita mong tanda mo na, ganyan ka pa rin.
Hindi ka naman mababago. Para bang, alam mo nang ikaw ay, Mr. Sandy, tinawag ka ng Diyos. So tayo tinawag ng Panginoon, sabi nga po, yamang ang tumawag sa atin ay banal, maging banal naman tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yung po bang sinasabing huwag natin bigyan ng pagkakataon na ang kasalanan makapasok. Kasi kita mo naman yun eh. Kasi kung hanggang ngayon, hindi pa rin natin nare-recognize ang tama't mali, ewan ko, paano ba nangyari yun? Kasi binigyan sa atin, pinag-aralan natin ng Holy Spirit, di po ba? So, kailangan makita na natin yun na mali ito ba't ko gagawin to? Ito yung tama, dapat itong gawin ko. Pero bakit nag-i-struggle? Well, siguro simple na hindi natin naunawaan na ang Diyos, He sees everything. At itatakda niya yung judgment na yun. At talaga namang meron. Now, God is the Lord indeed, the judge of the whole earth, who always does what is right. Ang Diyos natin, wala siyang ginawang mali. Lahat tama. Kahit na yung ating build, sabi natin, bakit siya matangkad, ako maliit. Hindi pwede magkamali ang Diyos. Di po ba? May bayat, may mataba, may singkit, mayroong sabihin natin, maitim, may maputi. Pag na, baka naman nagkamali si Lord, baka mali ang pagkaluto. Sa mga pelikula kasi para niluluto eh. Baka nasobra ng apoy, kaya umitim, mga ganun po ba. Hindi pwede magkamali ang Diyos. Dahil siya, sabi nga, pinakamatalino, matalino, hindi limited. Now, justice means that God deals with human according to their lack of conformity to His laws. So tayo, i-deal tayo ni Lord. Alam niya na kapag tayo, with lack of conformity, pag hindi natin ginagawa, yung sinasabi niya, ay i-deal talaga tayo ni Lord. Hindi pwedeng hindi, for He is a just God. Now, sa Deuteronomy 32 verse 4, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. Sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Siya ay matuwid at banal. So binibigyan diin talaga yung kanyang kabanalan. Now, take note yun po to. He not only established justice for those who have been wrong and mistreated, but He also punishes to those who have perpetrated those wrongs. So si Lord, bilang isang just God, sabihin natin kasi inape ko kasi binaltrato ko. Kung mag-alala, ididil naman ni Lord yun. Kaya nga sabi ko nga po na, paano kaya natin sasagutin? If ever given the chance, tanongin tayo ni Lord, ano isasagot natin? Pwede ka ba mag-justify? Kaya ako namang inaway yan kasi inaway ako ano ba yon? Justified ba yon? Kaya sabi, paano nga ba? No? Parang, hindi mo alam ano nga mayayari pagdating doon. Nakapila ka, parang hindi mo ma-imagine So hindi lamang pati nga yung mga taong who committed that mistake or wrongs na yon, ididil din ni Lord John. Kaya nga kakala natin na nakalusot, hindi po. Ang Galatians chapter 6-7 sabi doon, you can never fool God. You will reap exactly what you have sown. Kung ano yung tinanim mo ngayon, si Lord isa-set niya yung time na yon na ididil niya tayo. Magugulat ka na lang, ba't nangyari ito? Well, balikan mo ang years. Ano yung ginawa mo nun? Hindi pwedeng lumusot. Totoo, God is a forgiving God. Totoo po yun dahil sa isa sa mga attributes niya, mapagpatawad siya. But, tandaan natin, He is a just God. Amen. Now, so, ano nga ba ang heart ng ating Panginoon when it comes to justice? So, ang God desires that all people will know Him. Ito yung ating ginagawa by the grace of God na ipinakikilala po namin sa inyo, sino ba itong Diyos na inyong tinatawag, pinaglilingkuran? Sino itong Diyos na inyong pinagtitiwalaan? Dapat ba nga ba siyang pagtiwalaan? Ito po ay based sa kanyang mga katangian. Hindi lamang po yun, and that humans would serve, not oppress. Lahat tayo, we have to serve God and everyone, not to oppress.
minsan, nakakaligtaan eh. Ino-overload ng tao yung binigay sa'yo na, sabihin natin, binigyan ka ng pagkakataon, mag-handle ng isang per meeting o isang branches. Pero minsan nga po, nangyayari, nakakaligtaan natin, pumunta ka doon to serve them. Hindi yung ikaw yung paglilingkuran. Yung para bang gagamitin mo sila, mamanipulate mo sila, mali po yun. Then, share than hoard. Di ba ang daming hoarding ngayon? Kung i-share natin ang lahat ng blessing, halimbawa, yung mga mayayamang tao na billions of dollars meron sila, sabihin na lang natin sa Pilipinas, ilan ba ang populasyon ng Pilipinas? 100 million? Kung bibigyan mo ba ng tig-1 milyon, ang bawat isa, maghihirap ka ba na meron kang $10 billion? Ang nangyari po kasi, binayolate natin yung principle ng 2 Corinthians chapter 9. Ang sabi doon, God has blessed you so much para sa gayon, meron kang ikakawang gawa. Hindi yan sinabing, the Lord bless you para ikaw ay maging masaya. Wala po sa word yun. Ang sabi doon, God has blessed us so much para meron tayong ikawang gawa. So mali na naman yung principle. Then, empower rather than demean. Ang ating pong layunin, 2 Timothy chapter 2, verse 2, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Ang intention po namin ay kayo ay i-equip para kayo ay magamit din ng Panginoon para ating ma-serve o ma-fulfill yung layunin ng 2 Timothy chapter 2 verse 2. Hindi para manipulahin, hindi po ganoon. Ang aming intention, i-equip kayo, i-empower ang bawat isa para tumayo at ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya nga part ng training na pinatatayo natin yung iba, mag-share ka. Kasi time na, marami tayong mga member na time na para tumayo. Time na para i-share. Kasi kung magtutulong-tulungan po natin, ang bawat isa ay talagang tatayo na, lalo ng mga coordinators, na covenant members, palagi ko hindi natin kayang i-handle ang prayer meeting. Pag lahat ng yan, magpa-function, sabihin natin, meron tayo ilang bang covenant, 300 covenant members, ang coordinator, sabihin natin, 100, 200, kung lahat yan magpa-function, at talagang gagawin, hindi natin kayang i-handle yan. Dahil sa bawat tao, may pamilya, may relatives, kaibigan. So ilan yung relatives at kaibigan na yan? Dami yan. Hindi natin kakayanin yan. Kaya nga lang nga po, minsan nakakalimutan natin ang mga mahalagang bagay na yan. Amen. Now, meron po kasing dalawang side ang God's justice. Ang isang side, ito yung retributive kung tawagin. Pag sinabing retributive, it is the proper response to wrongdoing. Ito yung i-judge talaga ni Lord. Kaya nga sinabing retributive. Any offense, kailangan talaga may corresponding disciplinary action. Hindi pwedeng wala. Kasi kung walang disciplinary action, ay mawalan tayo ng control. Isipin na lang ng bawat isa, okay lang yan, gawin mo lang yan, sabihin lang sa'yo, huwag mo na ulitin, opo. Pero makita mo, ulitin na naman. Walang kailangan talaga may disciplinary action. Para sabi nga, kailangan merong ngipin. May ngipin talaga. Kasi pag sige, huwag ka na magkasala, so sige, hindi po ganun mga kapatid. Ngayon, isa naman distributive, ibig sabihin, the proper distribution of good things, gifts and fruits, ito po, proper distribution. Ang Holy Spirit, proper ang kanyang distribution. Kasi, kaya nga sa Corinthians sabi doon, as He wills. So, lahat ng tao may gifts. Ang kailangan lang natin, mag-complement sa bawat isa. Huwag magtagisan ng talino, huwag magpagalingan, kasi kung wala ang isa, ay papapaning katawan, kung walang kamay, walang mata, walang tainga, walang ilong, walang bibig, ay hindi tayo makapag-function. Now, pag-usapan na natin ngayon itong more on about justice. One is,
preach God as the one who is the ultimate standard of righteousness. Siya yung ultimate righteousness. At dito rin po, sa pag-aaral natin ito, ay mahalaga po ito, mga kapatid. Now, ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin po, Scriptures teaches that God Himself is the ultimate standard of what is right. Siya ang standard. Kaya doon sa Psalms 119, verse 137, it declares, matuwid ka, Panginoon, at matuwid ang iyong mga hatol. Ngayon, dito rin po, ang Panginoon, God defines what is right and wrong. Siya magdi-define. Hindi tayo. Kaya po nagkakaroon ng problema eh. In other words, something is right because God says it's right. Something is wrong because God says it is wrong. Ganun kasimple yun. Na sinabi ng Panginoon, tama yan, tama yan. Pag sinabi niya mali, mali yan. Kagabi, nandun kami sa prayer meeting, parang napakasaya naman, tawa na kasi merong boyfriend na foreigner. Ngayon, nadaanan ko to. Sabi nga, when God says it is right, it is right. When God says it is wrong, it is wrong. The Word of God says, sabi ko nga po kagabi, do not be equally yoked with the unbeliever. Yun ang sinabi niya. Tawa na silang lahat. Sabi ko, ba't kaya natawa ito? Tatanong ko ngayon sila, ilan dito ang dalaga? Aba, walang nagtataas ng kamay. Sabi ko, lahat kayo may asawa na? Sa tingin ko parang mga 21, 22, tapos sabi ng isa, secret. Tapos sabi ko, mukhang di yata magandang nangyayari dito. Secret daw eh. So, sabi ko, di ba kayo proud to say na kayo yung mga dalaga? Di ba pag sabi mo, dalaga ako, o binata ako, dapat proud ka eh. Pero bakit secret? Pero ba, tuloy pa rin natin, no? So, when God says it is wrong, it is wrong. Now, so dito po, in a world plagued by moral confusion, ito, ang mundo natin ay talaga naman pong laganap ang moral confusion. Bakit nagkaroon ng moral confusion? Kasi nga, marami sa tao ngayon, dinidefine nila ang kanilang mga bagay based on their personal experiences, based on their feelings, based on their opinion, political majority, para bang pag sakali bang kagabi, well, alam ko parang ongoing sa I think sa Senate o Congress, yung approval ng divorce, abortion, yung legality ng marriage ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi ko, ito yung tinatawag na pag sinabi bang majority wins, kahit mali, tama pa rin. So nangyayari nga, ang tao, dinidefine niya ang lahat ng bagay based on sa kanyang sarili. So we never define mga bagay on our own. Kailangan on how God defines it. Tapos na-share ko nga nung the late Sister Linda, no? Nung kami nasa New Zealand, doon kami sa Wellington, sa may pinakang parang barko, mga gano'n, parang part siya. Ang dami-daming tao, tapos napansin na parang may mga kasalan. At tingin kaming dalawa. Doon sa kaliwa, sabi ko, ba't walang babae? Sa kanan naman, ba't walang lalaki? Tapos ikinakasal. Di tinanong namin yung aming anak, ano yun? Ano meron? Ikinakasal po. Ba't walang babae? Ganito rito. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun sinasabi ko. Dinidefine ng tao ang mga bagay based on sa gusto nila, which is hindi tama. Nakakalimutan nila na mayroong Diyos. Meron just God na pagdating ng time, haharapin natin siya. Paano mo sasagutin yun? Kaya nga dito sa pag-aaral natin, makita natin, ang ultimate standard of righteousness is God Himself. Huwag nating palitan yung ang mga bagay-bagay doon sa gusto natin. At tiyak mapapahamak po tayo, mga kapatid. Pangalawa, preach God as the one who always acts in righteousness. Sa Psalms 145 verse 17,
Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. For God to be righteous in all His ways means that all His judgments, all His commands, all His plans, rule, words, thoughts, deeds, and dealings with men are never sinful or wrong. Pag dinil tayo ni Lord, based sa Kanyang word, hindi ito mali. Tama. Tama yun, mga kapatid, at never magkakamali ang Diyos. Sa James 1, verse 13, huwag sabihin ng sino man, kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sino man. Kaya we can never accuse God of wrongdoing. Para ba, Lord, mali ka, mali ang pagkaka-create mo, Lord, mali itong plano mo, mali itong purpose mo. Hindi natin siya pwede ma-accuse. Kasi since the beginning, ang ginawa niya ay lahat tama. Lahat ay para sa ikabubuti nating lahat. Kaya nga lamang ang tao ay talagang matigas ang ulo eh. Ayaw naman natin sumunod. So kung ayaw natin sumunod, then face the consequences. Amen. At ang isa pa po, preach God as the one who credits to believers Christ's righteousness. So in Scripture says, with the reality that only God is righteous. Which is totoo. Siya lang naman talaga matuwid, mga kapatid. Scriptures teaches that there is none righteous, not even one. Totoo rin. Not even one. Wala. Pag talagang tinignan tayo ni Lord, wala. Kaya nga, sinasabi Jeremiah 17, the heart is so deceitful. Yung pag-aaral natin ng attributes, yes, pwede natin, mayroong tinatawag na communicable na pwede mapa sa atin, but in a certain extent, hindi pa rin perfect. Kagaya po ng agape love, wala makakarating doon sa agape love. Dahil nga po, sabi doon, ang agape, kahit ano pa ang ginawa ng tao sa iyo, gagawin pa rin ang highest good. Hindi natin kaya yun. By the grace of God. Pero kahit pa paano, pag maaalala mo yung ginawa, bumabalik eh. Di ba, no? But Sandy, pag naalala mo, parang may kurot eh. So, hindi pa rin. Sa Panginoon talagang wala eh. Ang Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ganon ang pagkaka-define ng ating Panginoon. Kaya nga po yung ating buhay, ngayon, it's only by the grace of God. Kung tayo man nakakagawa na mabuti, it is by the grace of God. Pero sa ating pagiging tao, wala po eh. Talagang man by nature is a failure eh. Nature, failure talaga tayo eh. Kaya lang gusto lang ipamalas ng Panginoon, it's only by the grace of God. Kung makagawa tayong mabuti sa kapwa, thank you Lord. Kung tayo ay magampanan natin yung gawain, nung sabihin natin na nalugod ng Diyos, it's all by the grace. Kaya nga, it's all about God. Hindi pwede makita yung sarili sa atin. It's all about God. So yung man's unrighteousness leaves him separated from God and deserve eternal punishment. Which is totoo yun. Talagang we deserve punishment from God. Kaya nga tayo nire-remind na naalala si John 8, si Mary Magdalene. Diba, siya yung tagang pinaka-adulterous woman. Siguro pinaka-worst na siyang sinner dahil sa, imagine niyo po yung 7 demons na nasa kanya na talagang kinas out ng Panginoon. Pero anong bilin ni Lord sa kanya? Kung wala mang babato sa iyo, sabi niya, hindi rin kita akusahan. But sabi niya, sin no more. Para bang, hindi na ba nagsawa sa paggawa ng kasalanan? Asawa rin yun, di ba? Para pa ulit-ulit na, yun na lang ba gagawin natin? Puro mali. Ayaw na ba natin gumawa ng tama? Pero, doon sa, na-share ni Pastor Alex yung 2 Corinthians 8:21, napakagandang version, balikan niyo mga kapatid. It's all about honesty. It's all about, sabi doon, if you start doing what is right, it will cost you something. Bakit? Mawala ka ng kaibigan. Once you do what is right,
mawawalan ka ng kaibigan. Kasi ayaw ng tao ng tama eh. Gusto ng tao mali. Yan ang gusto natin. Kaya nga, sabi ko, ang gandang verse to. Pinag-aralan ko siya. Sabi ko, napakagandang verse nito na magandang balik-balikan. Now, the good news, ito maganda eh. The good news of the gospel is that God, upon the conditions of repentance, so may requirement, upon the conditions of repentance and faith. Bakit faith? Ba't kailangan lagi ng faith? Kasi nga po, yung repentance, wala ka namang pinangahawakan something tangible na para may certificate na, oh, the Lord has forgiven me. Ito yung certificate of forgiveness. Wala naman tayong ganun something tangible eh. So sinasabing by faith, maniwala tayo the moment na tayong lahat ay nagrepent, tinalikuran ng kasalanan, then we will receive the grace of forgiveness. Ano na yun? By faith, maniwala ka na kagad. At hindi lamang yun, mare-restore tayo or re-restore that person to a right relationship with Him and credit to Him Christ's righteousness. Kapag naganap po yun na through repentance and faith, yung credit of righteousness, ipagkakaloob sa atin yun. Kaya nga, it's all about God, mga kapatid. Kaya, itong ating pag-aaral po natin ay hindi lamang to isang impormasyon, but we have to take it so seriously. Para sa gayon, kahit saan ka magpunta, kahit saan ano man ang gagawin mo, alam mo kagad na I must live bilang isang Kristiyano. Kailangan maging halimbawa ko sa 2 Corinthians chapter 3, kay Paul, di ba sabi niya doon, kailangan pa mo ng letter of recommendation to prove that I am a Christian. Ang sabi niya, however, it is written not in ink, but it is written in my heart. Na nasa puso natin that we have the heart of God. We have that new life, new mind and heart, at walang puwang ang kasalanan na makapenetrate sa atin. So magandang umaga po sa inyo mga kapatid, at nawa ito po ay ma-enlighten tayo when it comes to the justice of God na well, nawa, by the time na iset niya, pagharap natin sa Kanya, hindi ko alam paano talaga. Talagang dito pa lang, ayusin na natin ang ating buhay at ang Panginoon naman, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Thank you, Lord. Amen. May follow-up lang ako, sige, Pastor Rafi, ha? Yung kanina ko pong topic, mga kapatid, yung God's immutability and constancy. Yung God is unchanging and unchangeable in His being. Ang scripture po noon is Psalm 102 verse 27, Malachi chapter 3 verse 6, and James 1:17. Basahin ko na po sa Malachi 3:6, sabi po doon, for I am the Lord, I change not. In Jesus' name, Amen. Amen. So magandang umaga po at mag-e-end po kami sa repeat new song of the week, Come Holy Spirit, composed by Sister Mila Santarinala. Marami po salamat. At bukas, mga kapatid, meron pa po tayong GMJ. God bless you.